CIDG, Padilla Health, De La Rosa Escape, liable for obstruction. Sabi dito sa balita ng Inquirer, the Criminal Investigation and Detection Group of the Philippine National Police is throwing the book at Senator Robin Padilla for offering a ride to Senator Ronald Bato de la Rosa. Unahin ko itong si COMELEC election lawyer Romulo Macalintal. Sabi niya, will virtually make him a free man with all the privileges apportioned to his position. Such an aberrant situation not only elevates his status to that seeks to allow a senator for justifiable reasons to attend and participate in the session through teleconference, video conference, or other reliable forms of remote. Nagbabagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu ng lipunan. Bulsa, opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Bulsa, what you see is what you get. You decide. Mga kababayan, yung ating Pangulo nandun sa Japan, hindi man siya Nakikisaw-saw dito sa mga controversy. Sige lang ang trabaho ng ating Pangulo with Lisa Marcos. Kailangang makarating ito sa inyo kasi puro na lang controversy. Awayan sa Senado. Marcos secures 3.4 billion investment. Pledges from Japanese business leaders. So ito yung pagkakaiba ng ating Pangulong Bongbong Marcos sa Vice Presidente na ang travel ng ating Pangulo, productive siya. All for our country. President Marcos Jr. On Wednesday secured stronger commitments for deeper economic integration during a high-level roundtable meeting with top Japanese business executives at the Imperial Hotel sa Tokyo. At kausap din niya yung emperador, empress and emperor ng Japan. Diba? In his meeting with leaders of Japan's largest conglomerates and financial institutions, Marcos bagged an aggregate investment commitment of 3.4 billion, approximately 210 billion pesos from participating Japanese corporation. So, sabi dito sa balita mga kababayan, in a statement, the Presidential Communications Office said, these combined capital inflows are projected to catalyze substantive macroeconomic benefits, expanding domestic industrial capacity and directly generating thousands of high-quality, specialized jobs for Filipinos. So, increasingly, we recognize that trade and tourism will be among the most important engines of that growth, sabi po ng ating Pangulo. He underscored the importance of stronger trade and tourism linkages, saying these are not supporting sectors but core drivers of economic expansion in the Philippines moving forward. Kaya itong ating Pangulo, sana tama yung sinabi ni Marcos na wala ng eleksyon. Kaya lang, may eleksyon pa rin po mga kababayan. Kaya lang si Sara, malamang hindi na pwedeng kumandidato kasi ma-impeach siya. Mako-convict siya. Pag hindi siya na-convict, na-acquit, ang sabi ko sa inyo, ang mako-convict yung mga senador. At kasama pa rin si Sara sa mako-convict. Kasi si Sara may pending na plunder case. Checkmate po ang mga Duterte. Sinasabi ko po sa inyo, prangka. It hurts. Pero, nothing to blame. No one. No one to be blamed. Walang ibang pwede na sisihin kundi sarili nila. Gumawa sila ng mga kabuktutan. Gumawa sila ng masama. So, perpetual disqualification po. At itong mga senador na to, yung mga 13 senators, yun din ang aabotin nila po. Perpetual disqualification. Bakit po? Kakasuhan sila po ng obstruction of justice. Uunahin po si Robin Padilla. Ibigay ko sa inyo ang balita. CIDG, Padilla Health, De La Rosa Escape, liable for obstruction. Sabi dito sa balita ng Inquirer, the Criminal Investigation and Detection Group of the Philippine National Police is throwing the book at Senator Robin Padilla for offering a ride to Senator Ronald Bato de la Rosa in the latter's pre-dawn escape
from the Senate building on May 14. According to the CIDG, Padilla facilitated De La Rosa's coordinated pre-planned logistical maneuver to avoid detection. Sabi ko sa inyo, namumuro na itong mga Duterte Senator. Kahapon po, yung mga agents ng CIDG in the National Bureau of Investigation went to 4 addresses in Metro Manila, Bulacan, and Pampanga provinces to serve the arrest warrant issued by the International Criminal Court on De La Rosa but failed to find him. In a statement, sabi rito, the CIDG said it will refer a complaint for violation of Presidential Decree 1829 or obstruction of justice against Padilla. Kita na ninyo, mga kababayan. Uubusin yan. Obstruction of justice. And other individuals who facilitated the escape. There was no immediate comment from Padilla, who earlier claimed that De La Rosa merely hitched a ride with him. De La Rosa rode in Padilla's car from the Senate building in Pasay City to Makati before dawn on May 14, hours after the Senate was plunged into chaos by a shooting incident involving members of the Senate Office of the Sergeant at Arms and NBI agent. Sila man lang ang gumawa ng senaryo na gusto nilang baguhin yung rules ng Senado. To allow ba to and other senators na may mga nakaambang warrant of arrest makukulong for plunder in other cases? Kung gustong mangyari ng mga senador, kahit nasa kulungan sila, nagsisesyon pa, payag kayo sa ganun. O ngayon, ibigay ko sa inyo mga kababayan kung sino itong mga senador na makukulong dahil sa may mga kinakaharap na kaso. Ito report ng GMA News. GMA News, sabi dyan, mga senador na may kaso o kinakaharap na issue. Francis Chis Escudero, kasalukuyang sumasailalim sa preliminary investigation ng Office of the Ombudsman para sa reklamong plunder, graft at bribery kaugnay ng flood control mess. Si Joel Villanueva, ayon kay Ombudsman Remulla, posible umanong ihain sa loob ng 2 linggo ang kasong plunder laban kay Senator Joel Villanueva kaugnay din ng flood control mess. Yung magkapatid na Villar, kasalukuyang iniimbestigahan ng DOJ ang magkapatid na sina Camille at Mark kaugnay ng reklamong inihain ng Securities and Exchange Commission sa mga Villar dahil sa umano'y market manipulation, insider trading at hindi tamang disclosures. Si Bongo at si Bato de la Rosa, alam na ninyo si Bato, kabilang sina Bongo at Bato sa pinangalanan ng ICC bilang co-perpetrator sa kasong crimes against humanity ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. May ICC warrant arrest na si Bato na inisyo noong November 2025 at isinapubliko nitong Mayo. Kaya gusto nila baguhin yung rules ng Senado. Si Jinggoy, inanunsyo ni Ombudsman Crispin Remulla noong May 26 na sasampaan nila ng kasong plunder at malversation si Jinggoy. Si Rodante Marcoleta, plunder din in relation sa 75 million campaign donation na hindi nadeklara sa kanyang sosi at sale. So ilan ito? Siyam, mga kababayan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tas si Robin Padilla. In the rest ng mga senators, ang sinasabi po ni Remulla, mga 11 po. Kung 13 sila, 2 lang ang matitira. 2 sa majority senators ang matitira. So may quorum na po sa bilibid. O ngayon, ito yung sinasabi ni Robin Padilla, mga kababayan. Nagpost, war, gera, digmaan sa gitnang silangan na nagresulta na ng terorismo sa iba't ibang parte ng mundo. Ang napipintong pagkadawit ng Pilipinas sa China-Taiwan conflict, hindi po ba ito force majeure? So yun ang gusto niyang gawing na justification na para mag-online na lang kung hindi maituturing na force majeure ang epekto ng kasalukuyang tensyon sa Middle East at napipintong pagkadawit ng bansa sa conflict sa pagitan ng China at Taiwan. Digmaan sa gitnang silangan na nagresulta ng terorismo sa iba't ibang parte ng mundo.
at ang napipintong pagkadawit ng Pilipinas sa China-Taiwan conflict. Hindi po ba ito force majeure? Sabi Padilla sa kanyang Facebook post. Kasunod ito ng naging mainit na diskusyon sa Senado nitong Martes, May 26 tungkol sa motion layong paintulutan ng pagdalo at pagboto ng mga senador sa sesyon sa pamamagitan ng teleconference. Sa ilalim ng Rule 14 Section 41 ng Senate Rules, pinapayagan ng Senate President na mag-convene ng sesyon sa pamamagitan ng teleconference, video conference o iba pang reliable na uri ng remote o electronic means sa panahon ng force majeure o national emergency. Gusto niyang mangyari yung pinaintulutan po nung pandemic gawin ngayon. Noon may pandemic, ngayon wala man pong pandemic. At nang magresolusyon sana. So very self-serving ang kanila pong intensyon sa pagpo-post nito na gawing teleconference na yung sesyon ng Senado. Ngayon, i-share ko sa inyo mga kababayan itong napakagandang argumento. Mga legal expert, unahin ko itong si COMELEC election lawyer Romulo Macalintal. Sabi niya, Senator De La Rosa cannot join Senate sessions online. Bakit daw hindi po pwede? Allowing a fugitive lawmaker to participate via online channel and legislative proceedings sets a dangerous, unconstitutional double standard, sabi po ni Macalintal. Senator De La Rosa again went into hiding after his brief appearance at the Senate last May 11 to vote for a change in Senate leadership. He was immediately placed under Senate protective custody. So sabi dito ni Macalintal, citing the case of People versus Halosos, February 2000, Macalintal argued that legislative duties cannot be performed from outside the bounds of the law. In that case, the Supreme Court denied a convicted lawmaker's motion to serve his constituents in prison, noting that doing so anya will virtually make him a free man with all the privileges appertinent to his position. Correct. Kasi, ang mangyayari niya, yung isang nakakulong, parang hindi na siya nakakulong, will virtually make him a free man with all the privileges appertinent to his position. Such an aberrant situation not only elevates his status to that of a special class, it also would be a mockery of the purposes of the correction system. It will become a mockery. Ano pang purpose kung bakit inaikulong yung tao? Dininay nga siya ng kanyang liberty. Pagkatapos, yung isang nakakulong na senador o congressman, magsisesyon pa rin. Legislator ka, mambabatas ka, pero sentensyado ka na, gusto mo pa rin magsesyon? Ano yan? So, ang mangyayari niya, mga kababayan, sabi ni Macalintal, yung tao niya, magiging special class sa batas, hindi man po pwede, by simple logic niya, sabi dito, Macalintal argued that if the state cannot create a special class for a legally detained official, it absolutely cannot grant special digital privileges to an active fugitive tulad po ni Bato de la Rosa. Active fugitive siya. Naintindihan na ninyo mga DDS? Gusto kasi ninyo, special kayo? Yan ang pagkakakilala kasi ng mga DDS sa kanilang sarili. Dapat special sila. Special si Digong, special si Sara. Doing so niya sets a very bad precedent, if not an unconstitutional doable standard that discriminates against ordinary citizens and similarly situated individuals under the law. The Senate leadership needs no reminder that the higher the office, sabi po ni Macalintal, the greater the requirement of obedience to the law. It should never be a passport to exemption. Correct. Ang sabi pa ng isang UP College of Law Associate Dean, si Paulo Tamase. Sabi ni Tamase, allowing senators to participate in plenary sessions remotely is a slippery slope. A motion introduced by Senator Rodante Marcoleta seeks to allow a senator for justifiable reasons to attend and participate in the session through teleconference, video conference, or other reliable forms of remote or electronic means. According to Tamasi, the advantage niya of having teleconferencing is it ensures representation. Kung may dahilan na hindi
makapagpakita yung isang senador whether for health reasons or mayroong mga criminal prosecutions na naganap, hindi na disenfranchise yung mga tao na bumoto para sa kanya. But he said this would not apply to Senator Bato de la Rosa, whom the government considers a fugitive from justice. Tamasi believes Marcoleta's motion essentially favors the majority bloc. Ginawa itong proposed rule change na ito evidently to help somebody na hindi nakapagpakita sa Senado kasi nagtatago mula sa NBI and other authorities na pwede aresto sa kanya regardless of the reasons or validity of those reasons. It will only potentially keep the current majority in place, which means Senator Alan Peter Cayetano. Very selfish yung motibo nila. Para ano? Para manatili si Alan Peter Cayetano ng intensyon shield Sara Duterte. Kaya kayo sa ganon? Huwag tayong pumayag sa ganon. It will also potentially keep the current majority in place, which means Senator Alan Peter Cayetano in place. He also argued that teleconferencing is not proper, especially for critical functions of the Senate, such as when it meets as an impeachment court. Slippery slope siya. The moment na pagbigyan itong instance na ito na hindi naman ganoon kaklaro or kaganda or articulated yung rason, may chance talaga na maabuso yan. Aabusuin talaga nila po. Letting senators use teleconferencing will also diminish the Senate's solemn duty, according to Tamasi. He said the Senate meets in a particular place to allow senators to engage in an active, intelligent debate. Hindi yan mangyayari sa isang teleconferencing. He added that anyone who has, for example, taught a Zoom class understand that the quantity is not the same in a remote format. Tamasi said being questioned, being subject to your peers in your physical presence still has upsides that might not be replicated by video conferencing. Tamasi hopes senators will have an all-member caucus to iron out the issue. Ayan mga kababayan, ang mga sinabi ng mga magagaling. Pero itong mga majority senators kasi, gagawin niyan lahat para i-protect si Sara kasi yung objective nila sa pag-protect kay Sara para din sila, mga kababayan, maabsuelto kasi ang daming mga kaso na kinakaharap itong mga majority senators. Puro pusakal. Anyway, mga kababayan, tama na, masakit na yung lalamunan ko. Paulit-ulit man lang yung bye-bye na po, mga kababayan, bukas naman. God bless you. Swimming and lifting cream, pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Neng siya red mixed fruit drink. Hindi mo po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayos niya, Mr. Maravilla. Sa mga nagana po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab car rental din po kami. But anyway, ito po pala yung aming bagong product na binibenta online. I am worldwide amazing pure organic barley powdered drink mix from Australia. Negosyo to ng aking anak na architect entrepreneur Riz Maravillas. Ayan po. Kontakin na lang po ninyo siya, Riz Maravillas on Facebook. Ang mga health benefits niya, boost immunity, improves digestion, enhance energy levels, packed with antioxidants, prevent cancer. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas.